Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. At welcome po dito sa ating programang Kadiskarte with your host, Mel Elizalde po. At syempre dito sa ating studio mula sa Elizalde Broadcasting sa kalunsuran po ng Maynila. Ngayong araw ay January 8, 2024. Ayan, kapistahan bukas, no? Kapistahan po ng Black Nazarene. At saka siyempre inaasahan natin na napakaraming tao diyan sa Quiapo. Mag-ingat po tayo, mga minamahal nating mga kababayan. Huwag na po kayong magdala ng mga baby o mga bata. Kasi baka maipit pa yan sa dami ng tao bukas. So yan po. At ngayong araw, dahil nga alam niyo po ang ating pag-uusapan, talagang dapat na ito ay maunawaan ng lahat. Kasi ito ay tungkol sa failure. Sinasabi nga yung mga tips on how to fail. Hindi porke tayo po ay, hindi tayo nagwagi, talo na tayo, hindi na tayo babangon, wala nang pag-asa. Hindi po ganon, di po ba? Kaya nga sabi nga po ay embracing vulnerability. Sharing your failures authentically can connect you with others and foster empathy. Hindi po ba? Kasi tayong mga Pilipino, mga tao, marami yung pagka siya ay nag-fail, tinatago niya yung kanyang hindi siya nagbagi sa kanyang mga goals, no? Parang ikinakahiya niya o parang natatakot siyang harapin. Hindi po yun maganda. At thinking natin na ayaw nating ipakita na tayo ay bigo. Pero hindi po yan ang realidad. Kaya nga po yung sinasabi ng isang Japanese philosophy, ayan wabi-sabi. Ayan, sabi Japanese philosophy. Ano yung tungkol dyan sa jar na yan? Nakita niyo po yung jar na yan ay medyo nagkaroon ng basag, no? At kaya sinasabi po dito na focus on finding beauty in imperfection. Nothing is perfect. Totoo po yan, no? So yun, halimbawa, parang ipinapakita dun sa jar na nabasag. Pero yun ay parang gusto nilang ipakita na kahit yan ay nabasag, meron pa rin tayong magagawang paraan. There are so many ways to kill a cat. Sabi nga po, no? Kaya wag tayong matakot sa ating mga failures. Ayun, sa totoo lang, ang kanilang pinagtagpi-tagpi doon ay ginto pala, no? Ibig sabihin, pinahahalagahan nila talaga yon. At yun ay naglalarawan na ang mga imperfections ng tao ay hindi dapat katakutan. Bagkos ay kuhanan natin ng mga aral. Yan, nauubusan yata ako dahil sa puyat. Ayun po, ayan sinasabi. Finding beauty in imperfections, appreciating. Pero sabi nila, may beauty ba sa imperfections? Meron po, marami. Yun na nga. Wag tayong matakot kung parati tayong ilang beses tayong nag-fail sa ating mga goals. Doon natin makikita. Tignan natin mabuti. Ano ang mga sanhi, anong mga bagay na tayo ay hindi nagtagumpay. Maring hindi tayo magtagumpay sa first, second attempt or third and fourth, or maybe, yun nga pong iba, 20 times bago po naging matagumpay. Yung naging presidente po ng Amerika, 20 times siya. Sino nga ba yun? Si President Abraham Lincoln. Ilang beses sa ika-20th niya, at last, naging presidente siya. You see? Ganyan po talaga no? Yung mga imperfections natin, huwag natin katakutan. Harapin po natin yun at atin pong busisiin. Yes, pag nag-iisa po tayo, isipin natin, ano ba yung mga imperfections ko at hindi ako nagbagi sa aking mga
unang attempt, sa pangalawa, etc. Ganyan. So, wag ho tayong mag-atubili at sabihin natin na ito ang magtutulong sa atin para makamtan natin ang ating tagumpay na nilalangit, di ba? Kasi kung hindi ho natin nakikita yung mga kakulangan natin doon sa mga aksyon nating nakaraan, talagang hindi tayo matututo. Kaya nga po, busisiin mabuti. Ano ba ang mga pagkukulang ko at hindi ko natuloy at hindi ko nakamtan sa isang attempt o pangalawa, pangatlo, etc. No? Ganyan talaga eh. At para nga ba hong isang estudyante na sinasabi, wow, cum laude. Bakit hindi nakapasa sa board? Cum laude. Kaya, alam niyo po, minsan yung pagkakataon parang nagbibiro. No? Kaya po, hindi naman yung problema, ibig ho ba sabihin natin, porket cum laude ka, perfect mo na. Minsan ho, siguro na-overcome natin yung pagre-review, di ba? Meron pong mga nangyaring ganyan, mga kasabayan ko nung as student kami, doon lamang sa teacher's board exam, naka-take 2, pero cum laude, medyo nadaig ko pa, naka-75 yan. Take 1 lang, no? Siguro naawa sa akin yung pagkakataon. Parang ganon. Pero no, naalala ko kasi nung kumuha po ako ng board exam, first board exam ng teacher, akin po itong pinagmamalaki. Ako po ay kagampan sa aking pangatlong anak. But then, nagalit pa nga ho yung husband ko kasi hinatid ako dun sa, hindi ko po makakalimutan yon, Jose Abad Santos. Ramon Magsaysay High School, dyan po sa may papuntang Santa Mesa. Bayan, malapit sa Santo Tomas University. Alam nyo, nagalit po siya sa akin kasi nung nasa loob na kami ng school, malapit na, sabi niya, handa mo na yung ID picture, etc. Ay, wala pala akong ID picture. Sus Maria Josep, nagalit ho sa akin. Buti na lang ho, open yung isang literatuhan doon sa harapan. Nagpa-picture pa ako. Tapos sinisermonan pa niya ako, nihatid niya ako doon sa taas. Ang bira ka, ano bang klaseng kukuha ng exam yan? Hindi preparado, ganyan-ganyan. Hindi ako sumasagot. Tapos inabangan niya ako doon sa room. Ako na ho yung late. Tapos ako pa yung unang-unang lumabas. Nasermonan na naman ako nung bana ko. Ano ba yan? Bakit di mo ba ni-review yung papel mo? Sabi niya gano'n. Ikaw na nga yung huli, ikaw pa yung unang lumabas. Nabuisito ako, medyo tinignan ko siya. Sabi ko, buti kaya ikaw na kumuha na exam. No? Kasi masama yung pakiramdam ko dahil December nga ho ako ng anak December yung yung board exam noon Sa loob-loob ko, hindi lang niya alam kung paano maging buntis di ba? Marami hong masamang pakiramdam kung minsan, di ba? And so, yun ho, ang mga aking... Pero sa totoo lang, hindi ho niya alam. Pinaghandaan ko rin ho yun. Basa basa tayo, di ba? And then, the following year, siguro, January ho yata yun, inilabas yung, yung pinaka examination, resulta. At sabi ho nung husband ko, January, mga first week pa lang yung January, ito tandaan mo sabi niya, late receiver are flunkers, sabi niya. Pagka second week, wala ka pang nare-receive. Asahan mo, bagsakan yan, sabi niya sa akin. Di kung bagsak, sabi ko naman. I know myself, sa loob ko lang, no? Alam niyo po, hindi ko alam na yung pala na-receive na nila yung aking pagkapasa, yung resulta sa civil service. But sa board exam, pero hindi nila pinakita sa akin ng mga after 3 araw. Tapos nung gabi, sabi niya sa akin, "Wait, congratulations, kid." Sabi sa akin, "You passed tinignan ko lang siya. "Bakit ngayon mo lang nilabas yan?" Sabi ko, hindi, kasi sinusurpresa lang kita But I know to myself, I knew na very much because, siyempre, pinaghandaan ko ho yun. Sabi pa nga ho niya sa akin noon kukuha ka ng board exam first board exam yan. May teacher's exam ka. Pag ikaw ay bumagsak dito sa board, ano na yan? Anong tawag doon? Hindi na kuha niya valid yung iyong teacher's exam. Sa loob ko, sus Mariose, parang ayoko nang kumuha. Pero yun po. Kaya nga sinasabi ho natin, yung mga imperfections natin, wag ho tayo matakot, no? Talagang try until you succeed, hindi ho until you die. Hindi ba ganun sinasabi nga po. At syempre, tayo po ay makikihalubilo sa mga tao. Huwag tayong mahiya sa mga kaibigan natin. Makakaya ho ba yung magtatanong? Hindi naman ho tayo
hindi naman ho tayo perfect, di ba? Pwede tayo magtanong sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, ano yung mga dapat nating gawin. Sabi nga, no man is an island, no? Magpapayaman ho ng ating mga imperfections, na mga magiging imperfect na tayo pagka nagkataon, di po ba? Ganun yun. And so, yan po ang sinasabi. At maraming kabiguan, kalungkutan, but at the end of the day, makakapag-move forward tayo sapagkat alam po natin na pinaghandaan natin basta't matyaga. Pag may tiyaga, may nilaga. No? Sabi ho, pero pagka wala kang tiyaga, prito ang sayo. Di ba? Parang ganon, no? Pero, siyempre, tayong nakakaalam ng ating ng mga sarili natin, no? Sabi nga, at huwag mahihiya. Yung mga estudyante, kapag ka nag-fail ka sa unang, attempt, maraming pagkakataon. Halimbawa, sa board exam, sa unang beses, hindi ka nakapasa. Try and try. Talagang ganyan. Yung nga hong marurunong talagang mga hindi ho nagiging lucky rin eh. Sabi niya, yung mga pagkakataon nga ho yan, di ba? So, tayo po ay dumako naman sa ika-4 na tip. Ano yun? Tips. And developing grit. Ano ba yung grit? Yung grit, sabi ho sa English, perseverance, passion for long-term goals. Ayan. Ano ibig sabihin yan? Pagka ikaw ay pasensyoso, determinado, masipag, masikap, hindi tamad, di patulog-tulog, no? Sigurado magiging matagumpay ka, no? At sinasabi nga ho, developing grit, hindi magpapapigil, parating nanggigigil. Di ba sa katotohanan? Ayan, matyaga, ang taong matyaga, sabi nga, may nilaga, no? Everything, sabi nga po, ay it takes time. In His time, in God's time nga po, sabi niya, there is a time for everything. Pero, tayo ang gagawa ng ating time. Sabi nga po, ng Panginoon, nasa Diyos ang awa, nasa akin, nasa tao ang gawa, no? Kaya kung punta ka nga ng punta ro sa Pokyaps, halik ka ng halik do sa paa, at kung ano pa mga ginagawa mo, hindi nga kumikibo yung rebulto sa'yo. Sarang sinasabi niya, kung makakakilos lang ako, sipain na kita niya. Paiyak-iyak ka pa, pero hindi ka naman pala gumagawa ng paraan. Puro dasal-dasal lang tayo. Kailangan po ang dasal, may pagsusumikap. Hindi po tayo papakinggan ng Panginoon kapag nakita ho niyang tatamad-tamad tayo. No? Ganun ho talaga yan. Yan ang katotohanan. At alamin niyo po na ang mabuhay dito sa mundo ay hindi basta-basta. Kailangan matapang ka. Matapang sa buhay. Di ba? Hindi sa unang boxing pa lang, parang boksingero. Sa unang labanan pa lang, first round pa lang, tinamaan ka, natakot ka na. Akala mo, patay ka na sa susunod. Wag ho ganon. Di ba? Ang buhay ng tao ay just like boxing, no? Yun nga, kung sa unang pagkakataon ay medyo hanggat hindi ka napupuruhan, ibig sabihin yung hindi ka dead ball, no? Hindi ka talaga pumlat diyan sa na wala na talaga, hindi ka na makakilos. Try your best to do. Most of your time kailangan mag-isip pa ng maraming paraan para makuha natin yung goal natin. At sasamahan siyempre ng dalangin, ng pagpupunyagi, ng pagsisikap, ng sipag at sikap, no? Masipag ka nga, ang bagal mo naman. Kailangan magkakaswato ho yun, no? Sabi nga ho, daig ng masipag ang maagap. Masipag ka nga, pero patay-patay ka namang kumilos. Ho yun? Parang, ho yun? Negative para sa'yo. Isang negatibong bagay na kung saan, makakahinder ng iyong, goal, no? Para sa makuha mo yung goal mo sa buhay na gusto kong maging ganito. Gusto kong pumunta ron sa lugar na yan at magkaroon ng trabaho. Kapag kahoyo ng mga goal natin, madali yan, di ba?
Siyempre, kailangan malaman nyo ano yung mga pangangailangan, ano yung mga dapat mong gawin, ano yung dapat mong kailangang malaman. Alam nyo po, yung pangingibang bayan, talagang para kang sundalo niyan eh. Kailangan matapang ka, no? Hindi lamang ho sa matapang sa ibig sabihin, sa away, hindi ho. Alam mo yung saan ka nandun. Alam mo yung katwiran sa hindi. Kaya minsan ho, nag-iisip ako, ating pong mga OFW, ay wag naman ho sanang magagalit sa atin. Kasi yung iba po, lalo na po yung ating mga kasambahay na nagpupunta sa ibang bansa, humahanga po ako sa kanilang lakas ng loob. Pero ito po ang tandaan nyo ha. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong i-shout out yung ating mga listener, mga followers. Miss Chodora Villato, hello po, Tita Mel, hello. Thank you sa pasalubong mo ha. At sana magkita-kita tayo. Pumunta ka rito, nami-miss na kita. At pag may tiyaga, may nilaga. Tama yun, no? Sabi nga, sipag at tiyaga nga po, Tita Mel, sabi ni Kuya Chot Velasquez. Yan po. Alimbawa, yung sinasabi ko kanina, mga OFW natin, nakahanga-hanga, sinasabi nga po, isa sa mga bayani, makabagong bayani ng ating bansa. Bakit po? Abay, yung kinikita po nila, ang laki ng binibigay na contribution po sa ating ekonomiya, di po ba? Pero nakita nyo po, karamihan sa ating mga OFW, lalo na po yung mga kasambahay, malalakas ang loob, at tumatawag sa Panginoon, kaya kahit hindi po sila gaanong nakapag-aral, ay sumasabak sila sa mga pagsubok doon. At nakita ho natin at napag-alaman na iba nating mga kababayan na OFW na kasambahay, mostly naapi ho sila because wala ho silang masyadong kaalaman, no, sa batas. Kung kaya't ang karamihan, ang mga iba sa kanila ay naapi. Kaya po dapat kung tayo po mangingibang bayan, kailangan po meron tayong tinatawag na kaalaman, sapat na kaalaman. Ano yung kultura nila? Ano ba yung mga batas? Ito bang ating pinasukan ay merong ito talagang lisensya? O baka pagdating natin ho doon pagbibili na naman tayo. Parang ganon, no? Ganon na nang nangyayari. Niloloko tayo ng mga ibang mga kumpanya. Kaya we should be very careful. Kasama ho yun para sa tip natin na developing grit, no? Yung pagtsatsaga, maging mapagmasid. Ayun, kailangan natin yung mapagmasid. Kasi pag hindi ho tayo mapagmasid at paminsan-minsan may kasama ding marites, no? Ano yun? Makikibalita ka. Ano nga ba yung karanasan mo dyan nung nagpunta ka doon? Ano mo dyan? Ano mga dapat gawin yan? Pwede rin ho yun. Pero yung marites na negative, huwag nyo na hong gagawin yun. No? Yung marites na makakatulong ng mga impormasyon para sa inyo is very well. No? Iyan ho ay isa sa paraan upang tayo ay hindi maging failure sa ating mga layunin sa buhay, lalo na itong ating mga minamahal na mga OFW. Nakahanga-hanga ang lakas ng loob at kasipagan. At syempre, yun ho, ay sinasabi nga ho, sabi nga po ng isang magaling na sociologist, sabi ho niya, ito pakinggan yun mabuti. An informed person knows the facts. The intelligent knows how to handle the facts. The wise man knows what facts to say. And the educated knows how to say it well. Ayan. Alam niyo po kung sino may sabi niyan. Isang magaling na sociologist. Walang iba kundi si Mr. Chot Velasquez. Mr. Precious Chot Velasquez. Talagang magaling. Alam niyo dito sa ating bansa, ako, ito na ho edad ko, ngayon ko nalaman na napakaganda pala ho ng subjects na sociologist. Of all the subjects, yan ho ang pinakamaganda kasi parang na-cover niya na lahat, no? Pag-ugali ng tao, pakikisama, history, etc. Andun na ho lahat, no? Kung maibabalik ko lang po at kung ako'y may sapat na kaalaman nun, yan sana ang kinuha kong kurso. Wala no? Pero hindi pa naman huli, sabi nga ho nila, wala pang huli. No? Hindi pa huli at hindi pa huhuli.
ang mga magagaling. Yan, di po ba, no? Walang susuko, no? Wala kayong dapat na pagsisihan. Pagka nagawa na, don't look back at the past. Sabi nga ho, ang inyong pagtuunan ng pansin ay yung hinaharap, yung sinasabing future, no? Hindi mo natin pagbabakasin yung mga nakaraan, lalo pat nakapagbibigay lang ng kalungkutan. Di po ba? Sabi nga po, Tita Mel, matyaga lang din ako na nakatapos sa koleyo. Wow! Sabi po ni Kuya Chot Velasquez. Kasi itong batang ito, sabi nga po, mahirap din po sila. Pero sabi nga, matyaga, masipag, at siya ay ginantimpalaan ng Panginoon. At syempre, brilliant yung tao na yan. Kaya nga po yung mga estudyante natin, na yung kanilang mga magulang ay wala talagang kakayahang magpaaral. Pero nakita ho natin nung mga nakaraan sa mga board passers, ang mga magulang ay isang magsasaka, hindi po ba? Kahanga-hanga. Katulad nito si Kuya Chot Velasquez, hindi naman magsasaka yung magulang niya, pero medyo mahirap din sila. Pero dahil sa kanyang angking, katalinuhan, kasipagan, katyagaan, siya ay isang matagumpay. At ang kanya pong pamilya, ang mga anak, super brilliant, no? Ganun talaga Kaya pag kukuha ko kayo ng partner, ang number 1 yung kukunin. Ano yung maganda lalaki, wala naman laman ng utak, no? Wag sa mukha kinukuha, sa utak, no? Kasi by the time na kayo ay magpamilya na, syempre magkakaanak kayo, yung lahi po ini-scrutiny na munang mabuti. Scrutiny nyo, baka mamaya may lahing siraulo ng mga mapapangasawa. Ganun pala ho dapat, no? Minamarites muna yung pamilya ng inyong mga mandiligaw o kung kayong mga babae. At kung kayo naman ay mga binata at nag-i-scouting ng mapapangasawa, wag kayo mabulat sa biglang sexy na, maganda pa. Bago kayong mapadaya sa ganyan. Scrutinahin yung mabuti at tignan ang kasaysayan ng pamilya. Kung ano bang pamilya yan. Di ba? Hindi baling mahirap, basta sabi nga po, matino utak. No? Baka mamaya, yung pala ho, pag napangasawa nyo na, walang humpay na tawa yan. Yung pala, yan ho, mahirap. 9 years na nagtiyaga ang Elizalde Broadcasting sa industry. Wow! Totoo po yun. Kasi yan ho ang marami sa akin yung tiyaga. I'm not that brilliant in academic. Lagi ko nga pong sinasabi yun. Pero I'm just an ordinary student during my time. But then, ako po ay magaling lang dumiskarte. Kaya nga po ako may programang kadiskarte. Sabi nga po ng aking kaibigan na yumao na, si Miss Lynn Soreda, na hindi ko po makakalimutan. Kasi nung lumipat na po ako ng radio station from DCXQ to DWBL, nung una kasi ang aking pong program na medyo mahaba yung title ko. Sabi ko sa kanya, Mare, tulungan mo nga akong maghanap ng title, yung isang word lang at bakit mahihirapan ka tama-tama naman sa'yo. Diskarte. Sabi niya, kasi madiskarte ka naisip ko, maganda. Diskarte. Yun. Kaya sa kanya po nagmula itong idea na to. Kaya hindi ko po siya makakalimutan. Ang aking kaibigan na yumao, si Miss Lynn Soreda. So, yan po. So, sabi ni Kuya Chot Velasquez, congratulations, sabi niya, po, sa 25 years ng kadiskarte. Opo, no, parang wag nyo na bilangin yung edad. Nakikita na hindi ba? Tayo rin, Tita Mel, may grit. Opo, may grit nga. Yan lang ho aking katangian. May grit. Matapang atao. Sabi nga, aputol apaa. Hindi ho tumakbo. Kahit naputol yung kamay, hindi rin tatakbo. Wag lang maputol ang ulo. Kasi wala nang wala nang utak. Sabi, yan po mga minamahal nating kadiskarte. Sana po ay lagi kayong sumubaybay sa ating pong mga programa at kailangan po natin ng mga katulad ninyo na laging sumusubaybay at bago po tayo maghila-hiwalay pansamantala,
Ayun, mayroon pa ho, at marami ring failures. Sinabi nyo, marami po tayong failures bago tayo dumating dito. Vulnerability, napakadami po. Kung pag akin pong pagbabalik tanaw yun, sabi ko nga, minsan marami po na naging failure tayo, bagamat marami po tayong nakasama na mga brilliant na tao, pero ayun ho, hindi rin tayo naging masaya o naging parang feeling na matagumpay ka kasi alam nyo, mahirap pong makisama sa mga tao no? Mahirap pong makakita ng mga tunay na tao. Yan ang hirap. Pero pag oras na nakakita ka at nakasama mo yan, para ka ng isang mayaman. Yan po ang talagang papanalangin natin na sana ang mga makasama natin ay laging genuine na mga tao. Hindi ho yung mga marites, peke. No? Kaya nga tayo ay nagpapasalamat. Nandito sa atin si Mr. Chot Velasquez. Yan, para ko pong anak at napaka masikhay, matyaga, maraming grit. No? Kaya maraming naiinggit sa kanya. Hindi, alam nyo, minsan, pag marami na inggit sa inyo, parang ang dating nyo, wow, kinakainggitan ako. Ibig sabihin, mas okay ako sa kanila. Di ba yun ang katotohanan? Ba't ba kayo kaiinggita kung walang nakikita sa inyo magaling kayo? Ba't ako maiinggit sa iyo kung mas pangit ka sa akin? Hindi ba? O mas BO ka kaysa sa akin. Kaya ka naiinggit dahil mas bright ka. Parang ganon. Di ba? Hindi parang ganon. Ganon na nga. Hindi po ba? So, kung may naiinggit sa inyo, wag ko kayong magalit doon sa naiinggit sa inyo. Bagamat, pasalamatan nyo siya at ngitian nyo na lang. Na ibig sabihin ay, well, thank you for your inggit. Taas ang aking noo at ang aking tenga ay pumapalakpak dahil naiinggit ka, dahil nakikita mo na, alam nyo, may mga tao po kasing imbis na maging masaya siya na yung kanyang kaibigan ay umaasenso, nabubuisit pa. Pagka ganyan ho, hindi kaibigan yon. Di po ba? Layuan nyo na. Kaya nga sinasabi, marami pong mga klase ng tao na dapat natin pakisamahan. Ito po, kasama ito sa how to fail. Kailangan scrutinahin din po natin yung ating mga nakakahalubilo sa gawain natin. Kasi kung aanhin natin yung kasama, araw-araw kung ang sa likod nyo pala ay parang sinasaksak ka ng balaraw, mabuti pa, mas magandang mag-isa ka na lang. Hindi po ba? O kaya, wag niyong panghinayangan na sila ay layuan sapagkat marami pa pong taos dito sa mundo. At panalangin, sabi nga po, bigay ng Diyos yun. Ang mga panalangin natin ay dininingin ng Diyos kapag tayo ay talagang nakikita niyang nagsusumikap. Kaya wag tayong matakot sa ating mga failures. Sabi nga, busisiin natin kung ba tayo hindi naging matagumpay sa una, pangalawa, at several times na pagbagsak o na hindi maging matagumpay sa ating goals sa unang mga attempt. No? Sabi ko nga po kanina, si President Abraham Lincoln ng USA, United States of America, 20 times siya sumabak sa politics, but then sa ika-20 times naging presidente ng Amerika. You see, siya may sabi noon. You see, walang pagod, no? Malaki ang grit, ang pagtsatsaga. Yan ang importante. Sabi nga, ang pagtsatsaga ay isang malaking puhunan sa pagiging matagumpay ng isang tao. Kung ikaw ay matyaga, masipag, at maagap, siyempre, matyaga ka nga, masipag, pero alas 12 ka kung gumising, hindi po pwede yun. Kailangan yung tatlo na yan magkakasama. Kasi baka makulangan tayo ng oras. Tandaan niyo po yan, ha? Time is gold. Kaya kinakailangan, early riser ka. Huwag kang magpapatagal sa higaan na ang araw ay nakasikat na, nandiyan ka pa, anak ng baka. Ewan ko kung anong swerte ang dadating sa iyo kapag kaganyan. So, yan po, mga minamahal nating taga-subaybay. Gusto ko po sanang batiin ang ating mga kaibigan. Siyempre, ang dati po nating principal, Mr. Butch Lucara,
Dati po, kaalis lang niya sa Arellano sapagkat na-promote po siya dyan sa Jose Abad Santos High School. Sir, miss namin po kayo ha. At good luck po sa inyo and congratulations. Of course, Mr. Rudy Santo Domingo, my good friend, ICPA and a licensed broker. Parang di ka na nagpaparandam. Kamusta ka na, Rudy? At of course, ang ating mahal na principal, Dr. Loida D. Diaz, one of the best principal dyan po sa Division of City School ng Manila. And our good friend, Miss Eunice Abanto and Emily Molo. And of course, yung mga kaibigan po natin sa Pasita, yung Asosasyon ng Homeowners, Ma'am Virginia Cuyugan and Sir Efren, the very good husband of Ma'am Virgie. And our good and pinagmamalaking chairman, Colonel Romulo Ilagan. Tandaan niyo po ang ating pong botohan, election po natin for chairman ay sa linggo na. Magkita-kita po tayo doon sa ating pagbobotohan. And Mr. Ray Pabilona, our CPA, and my good friend, my comadre, Merlin Anyunuevo, and Engineer Edwina Villarosa. Ma'am, kumusta na po kayo? And my friend from California, just have a talk with her a while ago. Ito po, nagbabakasyon ngayon dito sa Pilipinas at pauwi na siya on the 22nd of January, but we have a date before she leaves the Philippines, no? On the 22nd of January. And of course, maraming salamat po sa ating mga listeners at gusto kong batiin yung aking anak sa Amerika, Nilo, and my dear daughter-in-law Eileen at yung dalawa ko pong abo na si Galahad and Tristan. Take care. At yung mga apo ko po dito sa Maynila, sa Pilipinas, I'm so proud of all of you. Alam niyo, yung mga apo ko meron ho ako pong apong nag-aaral sa Ateneo de Manila. Nandyan sa Manila Science. Meron po akong apong kagagraduate lang at kapapasa lang ng board exam sa nursing, and luckily, she was hired by Makati Medical Center. Ayun po, nagtatrabaho na. Magandang dalaga. Si Tricia Lizalde at yung kanyang kapatid na apo ko rin, Bruce, is a third year nursing student sa PLM. All of you, lahat kayo ay we are so proud of you, mga apos. And of course, may apo dito na nag-aaral sa Alabang, Simon Dwight Elizalde is taking up, college na rin ho yan pharmacist, no? At I'm so proud of all of you. And syempre, lahat kayo ay isang napakagandang dekorasyon sa inyong mga magulang, sa inyong mga lola at lolo, at sa kabuuan sa ating bayan. Because in the future, I know na hindi kayo magiging dalahin ng ating bansa. Bagkos kayo ay magiging, katulong ng ating bayan upang umulan. And so, yan po mga minamahal nating taga-subaybay. Sana po ay huwag niyong kalimutan. Of course, our dear Corporate Secretary, Miss Grace Villato, I miss you so much, anak. But then, okay, tomorrow, I'll see you, ha? Meron akong surpresa sa'yo. Nakikita ko yung mga post mo. Wow, ibang klase, no? Parang professional model. Kasi po, talagang business ng ating corporate secretary, mga damit ho na pang-model. Kaya naman, pang-model talaga yung kanyang. Ha? Pabahay? Tsaka housing, ang nito, ang kanyang mga business, no? Kaya, magaling na nagbebenta ng mga housing projects. Kaya, very soon, magiging milyonarya na yan, no? And so, I see you tomorrow, and don't forget to like us and follow us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel and sa ating pong Facebook channel, ang Elizalde Broadcasting. And don't forget, I always say, we love you all. Bye-bye.